Isang araw na naman po ang natunghayan natin sa buhay ng mga disipulo at ng Panginoon. Kung tayo'y nakakapanood sa YouTube ng One Day in the Life of So and So, ito rin po, pwede rin nating ilagay ito, One Day in the Life of Jesus and His Disciples. At nakita po natin doon na napakarami po nilang ginagawa. Napakaraming tao ang pumupunta sa kanila at wala na silang panahon para makapagpahinga at kumain. Kaya nagyaya na ang Panginoon at sinabi sa kanilang, tayo na sa ilang na puok para tayo makapagpahinga at tayo ay magkameron ng oras para sa ating sarili. Dumarating po sa buhay natin na kailangan po natin na magpahinga. Marami po sa atin ay sabihin nating busy-busyhan at talagang iba talaga ay busy-busy. Alam po ninyo ng panahon bago po mag-pandemya, ako po ay busy-busy. For the past 30 years of my life as a priest, as in busy-busy. At ito po ay dahilan sa pangangailangan ng mga tao ng aking serbisyo bilang healing priest. Kung kaya naman po, dumating po doon sa pagkakataong napapagod ako at nangangailangan ako talaga ng oras para sa aking sarili. Nang dumating po si COVID, ako po ay nabigyan ng pagkakataong makapagpahinga, makapagdasal, makapagnilay, at makatulog na hindi ko nagagawa nung unang panahon. Kasi po alam ba niyo, ang tulog ko lang, umaabot lang po ng 3 to 4 hours every day. Sabi ng doktor sa akin, kung nagpatuloy yan, ma-stroke ka na. At ikay maatake na sa puso. Salamat kay COVID, na kahit papaano meron din siyang ibinigay sa akin. Ano ang itinuro sa akin ni COVID? Magpahinga. Matulog ng 6 to 8 hours. Na siguro po ay 30 taong ko nang hindi nararanasan. Tumulog sa hapon ng 1:00 hanggang 4:00 kung wala akong gagawin. At ang sarap po. Ang katawan po natin ay nangangailangan ng pahinga. Ang isip natin nangangailangan ng pahinga. Kahit po ang ating mga sasakyan nangangailangan ng pahinga. Kahit po ang mga lupa natin para maging produktibo, nangangailangan ng pahinga. Ang ating pong katawan ay higit na nangangailangan ng pahinga. Kung yung makina ng sasakyan ay nangangailangan din ng pahinga, at kung anumang mga sasakyan yan, nangangailangan po ang mga makina ng pahinga. Mas lalo tigit po tayong mga tao na nangangailangan ng pahinga. This is the rest that the Lord is inviting you and I to embark. That is to rest with the Lord. Mabigyan tayo ng pagkakataong makapagdasal, makapagnilay sa ating buhay. At yun po ang ibinibigay sa atin ni COVID-19. Binigyan tayo ng mas maraming oras na magdasal, mas maraming oras na magnilay sa buhay natin. Kaya naman, gawin po nating balanse ang buhay natin. Tayo ay nagtatrabaho, at the same time, tayo rin po ay nagpapahinga. 2 kapatid ko po sa Amerika na doktor ang binawian ng buhay sa maagang edad. Yung bunso namin, 50 years old. Yung panganay na lalaki, 52 years old. Ano ang dahilan? Hindi po nagpapahinga. Double job, triple job. Hindi masyadong natutulog. At ang tulog nila ay tulog manok. Kaya naman, you and I need to rest. At hindi titigil ang pag-inog ng mundo kung tayo ay magtatrabaho. Hindi titigil ang mundo if we worry a lot. We need to take time to rest. Sabi ng Panginoon, come by to a deserted place and rest for a while.
Kasi ang mga disipulo galing sa mahabang misyon at nagre-report sila sa Panginoon kung ano ang nangyari sa kanilang misyon at nangangailangan sila ng pahinga. Pero kung tingnan po natin pagkatapos nang sila'y umalis, sakay ng bangka, yung pupuntahan nila, marami ng tao. At ang Panginoon ay He was overcome with pity and compassion, kung kaya naman patuloy pa rin siyang naglingkod. Sa buhay po natin, ang gasolina po natin sa buhay ay ang pahinga kasama ang Panginoon. We can be productive if we try to spend moments with the Lord. Because moments with the Lord will recharge us. And we do not just recharge. We are not just being recharged. But we absorb the heartbeat of the Lord. The heartbeat of love. The heartbeat of true service. Kaya sa umaga pong ito, muli tayong inaanyayahan, spend time with the Lord. Rest in the Lord. And you will find peace, joy, and happiness. Amen.